So, mga kaibigan, ang malinaw, yung pagtatanggal ng confidential fund ni VP Sara sa kanyang opisina at sa DepEd, ito po ay may basbas ni Speaker Martin Romualdez. Bilang dating congressman po, wala naman talaga nangyayaring ganyang mga major decisions nang hindi binibigyan ng basbas ng speaker. At alam din po natin na bagamat ang mayorya ay dapat isinusulong ang budget ng presidente, kasama naman po sa budget ng presidente yung confidential funds ni VP Sara na ginagamit niya para itaguyod ang kapayapaan at para labanan ang mga supporters ng mga teroristang CPP-NPA, ito po'y tinanggal ng Kamara. Nakapagtataka nga po yan dahil bilang isang kongresista na naging Deputy Minority Leader, kaya ako gusto naging Deputy Minority Leader kasi ang majority hindi po pwede magtanong during budget deliberation. Bakit? Majority nga sila administration party. Bakit sila ko-question sa budget ng administrasyon? Abay, sa kauna-unahang pagkakataon, ang House leadership pa ang nagtanggal ng napakalaking halaga na nakalaan para labanan ng teroristang CPP-NPA sa budget mismo ng Vice President na kaalyado ng Presidente. Buti po sana kung kontrapartido itong dalawang ito. Pero alam naman po natin na magkatandem sila sa unit team. At base sa botong nakuha ni VP Sara na mas marami sa boto ni PBBM, parang mas nakatulong talaga si VP Sara, tapatan na lang para mahalal ng Presidente si PBBM. Kasi syempre naman, ang baluarte ni Inday Sara ay Visayas at saka ang Mindanao. Syempre, nadala niya doon si PBBM. And Metro Manila naman, usually hindi naman talaga baluarte yan ng kahit sino. No? Hindi man mapipredict kung saan pupunta ang Metro Manila. Usually, opposition ng Metro Manila. Totoo, Region 1 and 2 kay Presidente Marcos. Pero ang Region 3, Region 4, Region 5, hindi naman po yan Marcos bailiwick talaga. Hindi rin bailiwick ni Mayor Inday Sara, ni VP Inday Sara, pero napakalakas din po niya yan sa mga lugar na yan. Siguro mahina lang talaga si VP Sara ay sa Bicol, dahil taga-Riada Batsileni, at sa Western Visayas, no, talagang baluarte ng posisyon. No? Doon din naman mahina si PBBM, pero mas maraming malakas na lugar si VP Sara kaysa kay PBBM, kaya naman mas maraming boto niya. So naniniwala ang marami rin na kung si VP Sara ay nagdesisyon na tumakbo ng presidente noon, baka siya ngayon ang presidente. Pero pinagbigyan niya talaga si PBBM. So parang maraming mga sumusuporta kay VP Sara na nalulungkot kung mabibiyak itong unit team. Kasi talaga naman nagsakripisyo si VP Sara, lalong-lalo na doon sa ambisyon niya na maging presidente nung huling halalan. Nagbigay talaga siya kay Apo BBM. Now ang tanong, tuluyan na bang mabibiyak dahil ang pinsang buo at ang Speaker ng House ang siya nang kumalaban sa budget ni VP Sara? Well, ako po ang posisyon ko, ang personal na posisyon ko, dapat wag mo nang mabuwag. Bakit? Sa ayaw at gusto namin, lahat kami umakyat sa iisang entablado. Nangako kami na mas komportabling buhay kapag tayo po ay nagkaroon ng pagkakaisa. Bakit? Yung unit team na nawagan sa pagkakaisa ay magkakabiyak. Wala pang 2 taon ang makalipas matapos manalo sa eleksyon. Pero yan po yung personal na paninindigan ko na sana wag mabuwag kasi marami pang mga pangako na hindi natutupad. Kapag nabuwag po yan na ganitong kaaga, baka mamaya sa 2028 makabalik ang mga dilawan at pinklawan. At ang nakakalungkot nga dito sa Kamara, abay nagkampihan pa ang pinklawan, ang dilawan, at saka ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA para nga siraan itong si VP Sara. At syempre po, malinaw na malinaw po yan, hindi naman papakakaila, politika po yan. Mukhang talagang merong ambisyon po ang ating speaker sa 2028. Ang ganitong kaaga ay sinisira na ang ating Vice President. Pero kung ang personal na opinion ko ay wag dapat mabuwag, ang tanong, mabubuwag ba? Alam niyo, maniwala kayo hindi, ang sagot nasa kamay po ni Apo BBM. Bakit po si Apo BBM ang makakasagot niyan? Unang-una, pinsan buo niya si Martin Romualdez. Hindi na natin makakaila na talagang nagkaroon ng lamat sa relasyon ng dalawa. Ako,
Kaibigan ko si Speaker Martin. College of Law pa kami, magkakaibigan na kami. I'm sure pag nabalitaan niya na ganito ng pananalita ko, magtatampo yun. Pero hindi naman dapat magtampo si Speaker dahil sinasabi ko lang ang totoo. Ang totoo talaga, mula nung insidente kay PGMA na bumitaw si Inday Sara bilang chairman ng Lakas NUCD, talaga nagkaroon na ng lamat sa samahang Romualdez at Duterte. Ang hindi ko akalain, pinalaki ngayon ni Speaker Martin. Pinalaki niya yung lamat na yun. Paano mo naman mai-interpret yung pagtanggal ng confidential fund na ginagamit laban sa mga teroristang CPP-NPA? Ikaw ang Speaker of the House na dapat nagdepensa mismo ng budget na hiningi ng Presidente. Ang humingi mo ng budget na yan sa Kongreso at kaya dapat hindi nagtatanong ang mga majority kasama na si Speaker ay ang Presidente, at kung tunay silang supporters si Presidente, dapat sinuportahan nila yung budget na hinihingi ng Presidente as proposed at hindi sinunod ang mga suporta ng teroristang CPP-NPA na kung ano-anong sinasabi sa confidential funds na yan. Sa totoo lang po, hindi ko maintindihan kung bakit ang talagang naging campaign manager ni BP Sara nung siya'y tumakbo ng Vice President at nagpapakilala sa kanya sa lahat ng lugar ng Pilipinas na si Speaker Martin Romualdez, hindi ko maintindihan bakit pinayagang maging bahagi ng minority ang mga suporta ng teroristang CPP-NPA. Nung panahon ko po ako Deputy Minority Floor Leader, hindi po namin kasama sa minorya ang mga supporters ng CPP-NPA. Sila po ay merong independent block. Kasi pag pinapasok mo sila sa minority, magkakaroon sila ng microphone. Dahil nga po lalong-lalo na sa budget season, sila lang po pwedeng magtanong. So nagtataka na nga ako bakit pinayagan silang pumasok ng minority. First time po yan. Sa sunod-sunod na kongreso na naalala ko, hindi po talaga kasapi sa minorya ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA. So, bakit muli nasa kamay ni Presidente? Pinsan buo niya, ang Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, siya ang dahilan kung bakit Speaker si Martin Romualdez. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, walang nagiging Speaker na hindi binibigyan ng basbas ng Presidente. Ang tanging dapat gawin lang ni Presidente, hoy, Insan Martin, tama na yung pamumulitika. Ibigay ko ang anong dapat ibigay kay Inday Sara dahil wala ka namang ebidensya na kinukurakot ni Inday Sara ang kanyang confidential fund. Kung meron, sasamahan pa kitang magsampa ng kaso laban sa kanya sa ombudsman at susuportahan natin. Siguro na matanggal siya. Pero habang walang ebidensya na kinakana ni BP Sara ang kanyang budget, ibigay ang budget na yan. Dahil ang pagtanggal ng confidential fund ay pagpanik dun sa mga supporters ng CPP-NPA at ng ating mga kalaban sa politika. Realidad, hindi po pwede pong ignorin ng Speaker ang ganyang salita ng Presidente. Pero nakakalungkot po, lumaki na ang lamat, tahimik na tahimik pa rin po si PBBM. Bakit po kaya? Well, sana naman dahil inaasahan niya na magkakaroon ng common sense si Speaker at hayaan na yung confidential fund Inday Sara. Sana naman iniisip ni Presidente na may enough political sense naman itong si Speaker na ganitong kaaga hindi dapat namumulitika at kung meron siyang ambisyon para sa sarili, ang ginawa niya ay nawawala ang boto ng Mindanao sa kanya at malaking bahagi ng Visayas. Tandaan po natin ang mga Romualdez, sila po ay talagang kinikilalang leader ng syudad nila dyan sa Leyte. Pero yung probinsya po ng Leyte, hindi nila kaalyado ang mga Betilya. Doon lang po sila sa kanilang bayan. Sa labas ng kanilang bayan na pinamumunuan ng kanyang pinsan na si Mayor Alfred Romualdez, Betilya po ang nakaupo at ni minsan, well, dati po magkakampi sila pero matagal na sila nagkahiwalay ng landas. So mahahati pati ang boto sa sariling probinsya ng Leyte ng mga Romualdez dahil I don't think ang mga Petilyas ay makakasuporta sa Romualdez. Lalo na alam nila na medyo dehado ang Romualdez dahil talaga na bang hindi naman naging frontrunner si Speaker Martin Romualdez para sa pagkakandidato sa presidente. Alam ko po
Baka magtampo sa akin si Speaker. Wag naman po, Speaker, kasi ngayon, panahon na para nagpapakatotoo. Dahil ang nakasalalay po rito, hindi lang po political career ng mga individual, kundi mga pangakong ginawa namin sa entablado ng unit team. Kasama po ako doon na naghibok sa taong bayan na suportahan ang unit team, ang tandem ni BBM at ni Inday Sara. Dahil importante yung pagkakaisa para magkaroon tayo ng solusyon sa napakadami natin mga problema. Pag wala po tayong pagkakaisa, wala tayong laban sa pagtaas ng presyo dahil nga po sa gera sa Ukraine at ngayon nadagdagan pa. Gera sa Middle East. Alam niyo buho yung gera sa Middle East, pag kumalat yan, dyan ang gagaling ang langis natin. Kung mahal na ngayon ng langis, baka mag-double at mag-triple pa po pag nagputo ka ng talagang wide scale sa buong gitnang Middle East. Ganyang kasensitibo po ngayon ang hinaharap natin. So ako nga po, ang pakiusap ko kung nakikinig yung aking kaibigan na si Speaker Martin, santabi na muna natin ang politika. Hayaan na muna nating manatili ang pagsasama, ang tandem ng unit team. Please lang po. Dahil napakadaming problema nating haharapin, lalo na itong bagong putukan sa Israel at sa Gaza Strip na magiging dahilan na lalo pang tataas ang presyo ng langis. Pag lalo pang tumaas ang presyo ng langis, talaga namang lalo pang maghihirap ang mga taong bayan natin. Baka mamaya, madisgusto na ang taong bayan sa unit team at tuluyang mapatalsik ang parehong Marcos at Duterte. Wag naman po, pakiusap lang po. May pagkakataon pa po, atras na muna tayo, ibigay na yung confidential funds dahil pag yan po ay tuluyang tinanggal, naku, magkakahiyaan na po. The lines will be drawn. Baka mapilitan si Inday Sara na manindigan kung mananatili o hindi. Dahil ang pagkakatahimik naman ni PBBM, baka isipin ni Inday Sara, yan ay pag-indurso sa mga ginagawa ng kanyang pinsan na si Speaker Martin. Huwag naman po sana dumating tayo sa puntong ganon. Hindi sa tingin ko, hindi kakayanin ng mga Duterte ang Marcos. Sa tingin ko po, mahal na mahal pa rin ng taong bayan ang mag-ama. Sa tingin ko po, ang militar, hindi makakalimot kung sino nagdoble sa sweldo ng mga kasundaluhan. Pero ang importante po, hindi yan. Ang importante, dahil nangampanya tayo na tanging sa pagkakaisa lamang na tayo makakabangon bilang isang maunlad na bansa, dapat po, panindigan natin yan. Di ba po? Dahil tignan po natin kung agree kayo or disagree. Tignan po natin ang ating mga texters. Tama ba tayo o mali? Red wine cheers, may suke. Good evening po. Ingatan po ang sarili po lagi po kasi hirap lang ang buhay natin po. Ingat po. Hiram lang po ang buhay natin. Tama po. Saping mate, good to know you're okay. Maraming salamat po. Good evening, Sir Attorney Harry Roque. God bless you. Salamat po. Nino Neri, trabaho ba ni Tabaluslos ang pagpukso ng NPA? Kayo naman, oo. Evelyn Pederson, Tabaluslos kasi yan si MR. Evelyn Pederson, dapat mag-ingat at mag-isip sa ngayon si Inday Sara. Tingin ko naman po nag-iisip siya. Corazon Agkis Panaligan, gusto kasi ibagsak ni Romualdez si VP Sara kasi gusto ni Martin maging president. Wala naman pong masama doon. Pero ang sinasabi ko, baka mamaya pati yung administrasyon ng pinsan niya maapektuhan. Dahil pag nawala ang pagkakaisa, paano pa isusulong ngayon ng presidente kanyang mga pangako? Napakahirap nga ng buhay dahil sa mataas na presyo ng bilihin. Shirley Lopez, totoo po, nakatulong si VP Sara. Kami hindi boboto kay BBM kung hindi dahil kay Inday Sara. Marami naman ganyan. At saka the fact na mas marami siyang boto proves the point. Roque Mark, good evening, Attorney Harris, sir. No way yan ang gusto ng kalaban para mahati ang boto ng unit team. Well, bakit kaya no way yan, no? Evelyn Pederson, hindi man lang ipinagtanggol ni Marcos ang CIF ni Inday Sara. Napansin ko rin po yun. Nakakabingi sa katahimikan. Filipino La Troca, have a blessed Sunday, Attorney Harry Roque. Mag-ingat ka palagi. Watching from Qatar. Naku, ingat kayo dyan sa Middle East. Nakakatakot ang pangyayari dyan. Wala na, Attorney, kitang-kita na ang ginagawa nila kay VP Sara. Well, sana nga po, matigil. Dodds Travel, protect Sara at all costs. Tama ka, Attorney. Nagkukumahog, maitaas ang mga kamay para ma-endorso ni Sara. Okay.
Monching Galvez, attorney mula elementary hanggang law sa UP ka pala. High school po hanggang law. Well, high school, tapos 3 semesters po ako sa UP, tapos lumipat ako sa Amerika, tapos bumalik ako para mag-law, tapos nagturo ako ng 15 taon sa College of Law. Jenny Ortiz, solid VP Sara pa rin. Shirley Lopez, ingat po. Ingat, VP Sara, maraming traidor sa iyo. Ako, alam na niya yun. Rene Capanas, good evening po, Attorney Harry Roque, watching from Hong Kong. Kaano-ano mo kaya si Attorney Capanas? Ma'am Z, ang kapal ni Romualdez, kahit si Marcos nakalimutan na niya ang ginawa ng Duterte sa pamilya nila. Well, ang ginawa lang naman po ni Presidente Duterte, pinalibing niya si dating Presidente Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Evelyn Pederson, ibagsad po natin si Tambuluslo sa 2028. Let Sara lead. Kakataba ng puso. Ashi and Shion, matagal na po, spokes, hiwalay ang team nila VP at BBM dahil kung friend ang tingin niya kay Sara, ipagtatanggol niya. Eh, hindi pa naman po huling lahat. Pwede naman pagsabihan ni PBBM ang kanyang pinsang buo. Elizabeth Alamar, it's about time na humiwalay na si Super Inday Sara. Less than 5 years, lagapak na ang rating ni Junior kasama na si Inday habang andyan siya. Tambaluslos versus Sara sa 2028. Fight. Well, ako po tingin ko talaga masyadong maaga pa para maghiwalay. Eh, iisa po pangako nila pagkakaisa eh. Eh, paano po yan kung wala pang 2 taon? Wala nung pagkakaisa, paano pa tayo magkakaisa bilang bayan? Eh, kung yung magkatandem, eh, nagkahiwalay. Sana po, wag. And I hope si Speaker Martin Romualdez understands where I'm coming from. This is not a matter of personal political ambitions. Wala pong personalan. Pero dahil po lalala pa ang buhay natin dahil dito sa putukan sa Israel, kinakailangan po talaga solid tayo. Rand, Jojin, Passion, Tony Roque, how much influence does the speaker have over the president? Do you think what is happening is beyond the president's radar or is just ignoring it? I believe that the closest advisor to the president right now is the speaker and of course the first lady. Okay, General Bantag Warrior, may green signal na si BBB dyan sa pinagagawa ni Tamba dyan sa pagigipit kay VP Sara. Wala pa naman pong indikasyon. Pero siyempre, nakakabingi yung katahimikan. Shirley Lopez, totoo kaya ang binulgar ni Sas tungkol sa magpinsan? Ano yan? Di ko alam yan, Shirley. Di ko alam niya kung ano yung binulgar niya tungkol sa magpinsan. Sabihin mo naman sa amin, bulong mo. Red Wine Cheers, Attorney Harry Roque, kayo na lang po ang paniwalaan namin at ipagtanggol ang VP Ma'am Sara po, Attorney. Kasi alam po namin na pantay at maganda ang hangarin ninyo sa bansa po. Eh ako po ngayon, bilang isang pribadong mamamayan, ang iniisip ko na lang talaga, tapos na ako dyan sa politika. Ang nais ko lang makita talaga isang maunlad na Pilipinas. Dahil ang maunlad na Pilipinas, ibig sabihin, mas kakaunti pong naghihirap at talagang nakakasira ng damdamin pag nakikita natin maraming nabihirap sa ating bayan. Ma'am Z, nakalimut na si BBM kung hindi dahil kay Duterte, hindi na libing si Marcos Sr. Well, sana naman po hindi. Edwin Zalameda, mabuhay po kayo, Spokes Harry Roque. Thank you, Edwin. And Bo Mahundis, Tindig Inday. Ay, nako, oo, shinare ko yung Tindig Inday ni Sas kanina. Share nyo rin po, okay? Phoebe, mataas po nga ang boto ni VP Sara kay BBM. Dapat nakinig siya kay PRRD. Kalimutan po natin yung pakikinig kay PRRD. Ang gusto kasi ni PRRD, tumakbo ng presidente si Inday Sara. Pero sa akin, yan ay hindi negative, yan ay positive. Nagpapatunay na hindi gahaman sa posisyon si VP Sara. Gusto niya muna magpahinog, kaya nagpapahinog siya bilang Vice President nang walang kaduda-duda na kaya niya maglingkod sa 2028. Kian's point, get well soon, Spokes Harry Roque. Mukhang okay naman po tayo ngayon so far. Okay? Elna Liporto, good evening po, Attorney. Ang aga ng pamumulitika ng taga-politiko. Solid Duterte pa rin. Thanks po, Attorney. Okay. Renalyn Pumares Dio, bakit nga ba tahimik si PBBM? Well, sana po magsalita na siya. Okay. Ron Rogin Passion, correct. This may push VP Sara to the verge of making decision whether to stay, sever ties with administration. I'm hoping po na magsasalita si PBBM nang sa ganon, patuloy pa rin ang tambalan ng unity. General Bantag Warrior, VP Sara, type to unleash your braveness dahil yung kinikilala mong unity ay inaahas ka na. Wag naman po, baka naman po pinsan lang.
Hindi naman po siguro posisyon niya ng presidente. Sana po. Well, Jan, attorney, ano po masasabi mo na magkasama si Rojas at PBBM? Medyo naabala po ako doon sa totoo lang. Nag-alala po doon dahil matagal ang chismis na baka maging DA Secretary si Rojas. At baka mamaya, malaman na nga lang natin, si Rojas ng Secretary for Agriculture. Ako po mismo, madidismaya. Dismayado. Reynaldo Sangalong, Tambaloslos will not act without the blessing of BBM. It's about time for Inday Sara to disengage with BBM. I have buyer remorse in voting for BBM. Dapat talaga si Inday Sara na president natin. Well, tapos na po yan. Nagdesisyon si VP Sara na magbigay kay BBM, and let's hope BBM will value yung sacrifice ni Inday Sara and will keep unit team intact. Richard Najudin Burn Sr., Atty. Harry Roque, good evening po, watching from Taganan, Surigao del Norte. Solid kami, solid Sara po kami dito. Nakarating kami dyan ni Inday Sara. June 9, ingat po attorney, thanks for staying loyal with the Dutertes. Of course naman po, loyalty is one of our virtues. At Filuteos, hi Spox, good evening po, mabuhay, solid VP Sara Duterte po, Filuteo family po from down under Melbourne. Okay, so Carmelita Gatchalian, agree, wag naman sana magmadali si Martin sa kagustuhan niyang maging presidente sa 2028. Trust God's timing and obey His will. Kahit gusto ni Martin, kung ayaw ni Lord, God's will be done. Thank you, attorney, for promoting unity and peace for our good. God bless us all. Okay, Little Journey, Tindog Inday, we support Inday Sara. Ay, nako, nakakatuwa ng puso naman ito. Okay. Okay, mukhang wala na ata tayo ang mga text messages. Salamat sa inyong mga text messages po. Mas marami, mas nagagalak po ako dahil alam kong mas marami nakikinig sa atin. Miski tayo po ay has-been na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtakinig. At habang nariyan kayo, patuloy ang Spox Hour dahil importante na ipagpatuloy ang debate sa mga issue na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At sa muling pagkikita natin, ang lagi kong sinasabi, I love you Philippines.